Bakit di mo pagtiwalaan na ang imposible sa buhay mo ay makita mo dahil tinanggap mo ang tagatupad ng imposible na maging posible? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, minsan sasabihin ng tao, paano ako mananampalataya? Ganito nga ang buhay ko. Anong gusto mo? Yumaman ka muna bago ka manampalataya. Mga mahal, paano ako makikinig? Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko bakit alam mo kung paano kumain at kung paano matulog? Sa madaling salita, ang taong mapangatwiran at maraming dahilan, hindi niya masusumpungan ang tunay na liwanag ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Subalit, subukan mo na maging mahinahon ka. Subukan mo na maging mababa ka. Subukan mo na magpakatotoo ka. Lahat ng hindi mo kaya sa palagay mo, ipakakaya ng Diyos mo na tinatawagan sa tuwina. Doon mararamdaman mo, buhay siya, sapagkat hindi ang pag-ayon sa mundo ng pagkatakot at pagkabahala sa bukas mo ang ginagawa mo, kundi ang pagtitiwala mo na sa bawat araw, handa siyang sayo'y kumalinga, pumatnubay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maliwanag ang tinuran, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan niya at katarungan, maging karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malilirip ng kanyang mga panukala at pamamaraan. Hindi masusukat ng tao ang kanyang mga panukala. Ang kanyang pamamaraan ay iisa lamang. Siya ang Diyos na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat kayo, huminga nga kayo ng maluwag. Paano po ba yung paghingang maluwag? Yung maluwag sa dibdib. Sigurado pag may umiipit yan, may galit kayo. Buhay ba ang Ama? Pag may umiipit yan, may hinanakit kayo. Pag may umiipit yan, may pagtatampo kayo. Pag may umiipit yan, may pagkatakot kayo. Pag may umiipit diyan, sigurado, hindi ka pa nakakalaya. O huminga ka uli. Nakalaya ka na ba? Purihin ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Ang mahal, napakabuti ng Ama, mahabagin siya sa tuwina. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gagawin ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y maraming ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Mga mahal, tandaan ninyo, sa isang bahaging Kristo ang magliligtas sa tao. Sa isang bahaging buhay na mula sa Ama, marami ang magagawa ng isang katauhan. Buhay ba ang Ama? Katulad halimbawa, nagagawa mong gumawa ng lesson plan para ang ituturo mo ay maiareglo mo, mahanay mo, maisaayos mo. Ihanay mo rin ang buhay mo. Iareglo mo rin ang buhay mo. Isaayos mo rin ang buhay mo. Huwag lamang ang tuturuan mo, maging ikaw din bilang guro ng tao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat pag-aralan mo, kung isang nagtuturo ka, subalit sa sarili mo, mahina ang loob mo, anong masasabi mo sa tuturuan mo? Kaya hinihingi ng pagkakataon sa lahat ng sandali ang mga anak ng Ama na kanyang kinilala at nagpapakilala siya. Kapag naramdaman at kinilalang lubos siya, ang tapang ay sinisilid niya. Buhay ba ang Ama? Kaya
Mayroon po bang taong hindi duwag pagdating sa kamatayan? Mayroon po bang taong hindi duwag pagdating sa karamdaman? Wala. Kaya ang Espiritu Santo ay ibinahagi sa tao upang siyang magpatapang sa kaduwagan mo bilang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa pagkatao ng tao na kung anong uri siya nang tanggapin siya ay nabago. Mga mahal, baka tandaan ninyo, maliwanag ang katotohanan, walang nabubuhay ng ganang siya lamang. Kundi lahat ng nabuhay, ganang mula sa Amang mahal. Kaya nga, kung nagsasalita kang masarap mabuhay sa piling ng Espiritu, ipabuhaya mo sa Kanya at siyang mangunguna sa iyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Bilang isang apo kunching, sa katotohanan lamang po, isang duwag, isang marupok, isang mahina sa unang buhay. Nasabi nga po, patay lang, di ka makatingin, di ka naman na mumultuhin yun. Totoo po yan. Kaya, nang binago ng Panginoon, alam niyo po ba kung sino ang kauna-unahang kong patay na tinitigan? Ang aking pangtatang. Gaano po kasakit yun? Sa unang buhay, nangamatay ang mga lola, tiyahin, nalilibing, di ko sila tinitingnan. Nandun lang ako, pero hindi ko titingnan. Bakit po? Kahuli-hulihang kong tiningnan, pinsang buo, na malapit siya sa puso ko sapagkat magkakabarkada kami nung panahon na yon. At nang mamatay siya ay isang buwan pa lang po ako nakapanganganak sa ikatlo kong anak nung panahon na yon. Nang mabalitaan ko, talagang nagpumiglas ako. Agad nagtungo ko. Pagkatapos po dahil siyempre sa pagmamahal ko, gusto ko siyang makita. Para pong nakatapal dito yung mukha niya. Ayaw kong pumunta sa walang liwanag. Parang magkakasakit ako, nervyos. Kasi parang lagi siyang nasa mukha ko. Subalit, sa patnubay po ng Ama, sa kadakilaan niya, yun po ang unang nakita ko kung paano binago ng Diyos sa akin. Hanggang sa lahat tinitingnan ko na pagkatapos, wala. Alam niyo po, binubura ng Diyos. Ang Diyos ang nag-aalis. Inaalis na sa isip mo lahat ng guni-guni, lahat ng hindi marapat. Ba't ko po binahagi ito? Ang sakit na makita mo yung, alam ko po, mahirap. Talagang masakit, mahirap. Mahirap mawala ng mga minamahal sa buhay. Ano po? Subalit isa lamang po ang inyong pakaisipin. Sige, magpakamatay ka man ba dyan sa kakaiyak? Magpakamatay ka man ba dyan sa kadalamhatian? Mabubuhay mo pa ba yon? Lalo na kung halimbawa may pamilya ka na, may anak ka na, may asawa ka, at magkasakit ka dahil dun sa iyak ka ng iyak. Wala nang malinis na isip ka, wala nang, mababalik mo pa ba yon? Hindi po. Kaya sabi nga po, yun ang hinahanda ng Ama sa mga anak niya, na pinatitibay, pinatatatag ang bawat isa. Mahirap po. Talagang mahirap. Mapakasakit, sadyang masakit. Ba't ko po binahagi yan? Sapagkat nga doon sa pagtungo ko kagabi, na yung isang anak ay ayaw man lang makita, hindi daw niya kaya, hindi. Pag hindi mo ka ako tiningnan ng tatang mo,
hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na ako babalik dito. Sapagkat maling katwiran yan. Kailangan tanggapin mong makita mo siya. Sapagkat kung hindi mo siya titingnan, asan ang pagmamahal mo? Hindi mo tanggap, hindi mo matatanggap, hindi pwede. Sapagkat pahiram lang siya sa inyo. At huwag maging sakim. Alam niyo po, sa una, hindi ko kayang unawain yun. Hindi ko kayang unawain yung mga sinasabing pahiram lang yan. Hindi ko maintindihan yung sinasabing lakasan ng loob. Basta, ma-emotional ang tao, di po ba? Alam niyo po, pag nasa Panginoon ka, pinapatay yung emotional na yan. Napaka-emotional mo, papatayin niya yan. Hinahanda niya yung sarili mo, tinatapangan, pinatatapang ka, binibigyan ka ng malawak na pangunawa para mabatid mo yung tama at marapat. Ganun po ang Diyos. Kaya napakahalaga ang maramdaman ninyo siya. Napakahalaga ang makilala nyo siya. Napakahalaga ang tanggapin nyo siya. Sapagkat ang tao kapag nasa pagkataong isip, marami siyang negatibong iniisip. Marami siyang negatibo na hindi pa man nagaganap iniisip niya na. Subalit kapag nasa Panginoon ka at Espiritu niyang naghahari, lahat ng negatibong pag-iisip mo, gagawin niyang positibo. At yan ang Diyos. Bakit maraming takot ang tao sa buhay niya? Sapagkat hindi pa man nagaganap, iniisip niya na. Paano kung mamatay siya? Paano? Hindi ko kaya. Bakit? Isinilang ba kayong sabay? At kung sabay man kayong isinilang, kambal kayo, sigurado, hindi rin sabay kayong mamamatay. At yan ang lagi pong tatandaan ninyo. Maliwanag na kung minsan sabay na isinilang, hindi sabay na nabuhay. Mayroong nabuhay na kakambal, may namatay na isa. Doon pa lang po pinakikita ng Ama na ang buhay ng tao ay may tinanguan, may sadyang hangganan. Kaya ang bawat kaganapan, ibig ng Ama, maging mulat ka sa katotohanan, maging malawak na umunawa ka, maging mabuti kang tumanggap, at maging mabuti kang kanyang anak. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat sa maliwalas at payapang pag-iisip, doon pumapasok ang mabuting damdamin at maligayang kalooban. Pakatandaan po ninyo, kung katakutan mo man ang buhay at iyon na lamang ang isipin mo, kung hindi mo patakda, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Subalit, hindi mo man isipin kung yun ay takda na. Kapag binigay ng Ama, wala kang kaalam-alam. Pakatandaan po ninyo, masarap mabuhay sa piling ng Diyos, sa piling ng Espiritu. At ito ang pinakamasarap na maganap sa buhay ng tao. Ang makilala mo at matanggap mo ang Diyos na tinatanggap mo sa buhay bilang ikaw ay anak niya. Pakatandaan po ninyo, sadyang mahirap at napakahirap. Subalit, ang wika nga ng Ama, hindi naman mangyayari kundi kalooban niya. Ibig sabihin, kung minsan may nagaganap man sa buhay ng tao na hindi kalooban ng sino man, nang dahil kapahintulutan, asahan mo'y Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? At 100%, paniwalaan ninyo't sa hindi. Kapag siyang nanguna at naghari, ang maliwanag na pag-iisip, ang mabuting pag-iisip, ang mapayapang pag-iisip, ang maliwalas na kaisipan, siyang maghahari at mangunguna sa inyo. Kaya, ang dating pagkatao mong sa palagay mo'y hindi mo kaya,
Sa palagay ng kapwa mo'y napakatapang at napakatibay mo. Subalit ang katotohanan, hindi ikaw yaon. Kundi ang nagpapatibay at nagpapatapang sa iyo, yaong hindi mo nakikita, na nagpakilalang tinanggap at kinilala mong lubos, kaya napagharian ka at napangunahan ka. O sulong, tanungin ko kayo, sino ang nagiging kawawa? Ang taong masentimiento, mapimiento, o ang taong kaya niyang harapin sapagkat pinatibay siya ng Diyos na kanyang tinatawagan? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sabihin mo mang araw-araw mamamatay na ako, kung hindi pa gusto naman, hindi ka mamamatay. Subalit hindi mo man sabihin yan. Kapag takda mo, makita mo na lang. Eh, hindi mo na nga makikita dahil pikit ka na. Mamahal, ano ang ibig ipatutuo ng Ama sa inyo? At ano ang gusto niyang mabatid ninyo? Ang sa tuwina'y dapat katakutan ay kasalanan. Ang kasalanan ang nagiging daan, kaya ang tao'y nagdurusa, naghihirap ang kalooban, nawawala ng pag-asa, sapagkat kung binabagabag ka ng iyong konsensya, kung tumitigas na ang kalooban mo, kung naguguluhan na ang isip mo, ikaw na ang magdurusa sa sarili mo. Subalit, kung ang puso mo ay hinahandog mo sa Ama at tinatanggap mo ay siya at pinakikilala mo na buhay siya sa buhay mo, mapapatotohanan niyang buhay na kikilos sa buhay mo. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, mga mahal ko, sapagkat ang mga apostol kaya nakayanan ang mga naganap sa buhay nila, sapagkat totoong tumanggap sila at nagpakatotoong tumupad. Kaya ang masakit para sa pananaw ng kapwa nila, magaan nilang nakayanan at tinanggap, sapagkat hindi sila ang nagahari sa sarili nila, kundi ang nagahari ay ang tunay na hari na nagbigay ng tapang at katalinuhan, kabanalan na kanilang ginampanan. Sumayinyong kapayapaan, kaya't kapag may nakikita kayong kapwa nyo matapang, nakakaya niya ang kanyang ginagawa, humanga kayo, oo, subalit maramdaman nawa ninyo, kaya nakakaya niya yaon, may Diyos siyang tinanggap sa buhay niya. Sapagkat walang taong matapang at matibay, lahat ng tao'y nagmula sa alabok, lahat ng tao'y marupok at mahina, madaling magupo. Subalit, nang dahil sa tinanggap at nagpakaganap sa pagtanggap, ang Diyos na hindi niya nakikita, ang Ama na hindi niya namamalayan, siyang nagbigay tapang sa sarili niya, sapagkat dinaman niya at pinahalagahan, kaya't pinatotohanan na siya'y tapat kanino man. Kaya mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, katapatan lamang ang kailangan, at patotohanan ng Amang tapat, kung magturan siya'y walang pagkabula. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, gaano mo man kamahal ang kapwa mo at pinahahalagaan mo, sinasabi mo. Subalit, kung kaya mo tutulungan, may takda pa. At hindi mo naisip kung patay na ba ang kabayo, kaanin pa niya damo. May taong ganito. Sapagkat kung may pandama lahat ang tao at may pagkilalang totoo sa Ama, nararamdaman niya ang damdamin ng kapwa niya. Nakikilala niya ang kapwa niya tao, sapagkat kung totoo kapwa sila, makikilala kung sino ang bawat isa. Mga mahal, katotohanan lamang ang tinuturan ko. Sapagkat kung sagana na nga ba ang kapwa mo, bibigyan mo pa ba? At aanin niya. Subalit dahil kailangan niya,
Doon patototohanan na may pag-ibig ka. Buhay ba ang Ama? Makamkam na lamang at tuso ang taong mayroon na ay tumatanggap pa. Wala siyang kabanalang taglay, kundi kasakiman. Kaya kung totoong may pag-ibig ang tao sa kapwa niya, nadarama niya ang katotohanan at katapatan niya. At yan ang patotoo kung banal na espiritu ang taglay ng tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya mapapalad ang totoo at nakikipagtotoo sapagkat walang malilihim sa Diyos Espiritu. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya nga, nang dahil batid ng Ama at Kristo ang pangangailangan at pag-ibig ninyo, ang siyang dapat na mangibabaw kanino man. Pinadadama niya at binibigay niya. Kaya't kung may pandama, makadama, ikaw na anak niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan ng buhay na Diyos, patuloy ang paglahad ng tama't tumpak. Ang taong sa Kanya'y tumatanggap, natatama, at nagliliwanag. Maliwanag ang bawat araw na nanawagan ang Ama, nagbabahagi siya, subalit hindi lahat ay mulat sa pagtanggap. Hindi lahat ay tapat sa pagkilala. Hindi lahat ay tuwirang makadarama. Kaya nga, walang tugot, walang humpay ang Espiritu Santo upang magpakilala, ipakilala sa dakilang Ama na kung lahat ng tumatawag sa Ama ay totoo, makikilalang lubos siya, hindi sa kahinaan, kundi sa katapangan, hindi sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan, hindi sa pagkukulang, kundi sa kasaganaan, hindi sa karamutan, kundi sa pagbibigay ng tama't tumpak at pamamaraan ay tama. Hindi sa pagbibilang, kundi sa walang kabilangan, sapagkat siyang tunay at tapat, magpakailanman. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Hindi lahat ng tao ay masusuhulan, mababayaran, sapagkat ang taong may bukas diwa sa katotohanan, umaasa sa Diyos niyang buhay. At ang taong umaasa sa Diyos niyang buhay, kailanman ay hindi siya pinababayaan. Sapagkat kung lahat ng tao na naglingkod na totoo ay pinabayaan ng Amang sinisigaw sa inyo, wala nang maglilingkod, magpakailanman. Patotoo lamang ng tunay na lingkod at tapat na lingkod, pumamak man ng marami, may magliligtas pa rin sa kanya. Iwanan man siya ng iba, may daratal pa rin siya. Talikdan ka man ng kung sino, subalit patuloy, nakakalingay siya. At yan ang pawang katotohanan, kaya't nadarama't napapatotoo ng totoo, ang katotohanang amay buhay sa tapat na kanyang mga anak. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Sapagkat sa bawat araw, masagana, mapagpala ang Ama. At ang mga anak niyang tapat at totoo sa kanyang kadakilaan, doon umaasa. At ang bawat pag-asa na pinatototohanang siya'y buhay, siya'y dakila kailanman, napapadama at napapadotoo nang tumanggap ay buhay sa kanya. Mga mahal ko,
maramdaman nawa ninyo ang katapatan ng Espiritu Santo upang makita ninyo at mapakilala sa inyo kung sinong sinasamba nyo na tapat sa tuwina sa buhay ng tao. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ano po ba ang nais ng Diyos? Bakit kayo naririto? Lahat ng tao ay may pangarap, lahat ng tao ay may mithiin sa buhay. Subalit, alam nyo baga, kapag kasiyasiya na sa puso ninyo ang nadarama ninyo, pinapatay ng nasisiyang puso ninyo ang mga pangarap ninyong kahit hindi nyo hanapin, kapag tinakda ng Ama, napapakita niya. Subukan ninyong sundin at tupdin. Pag hindi naganap sa inyo, sumigaw kayo, hindi ka pala buhay Diyos ko. Subalit, alam ng Ama kung totoo ka't hindi. Sapagkat kung totoo ka, isa ka sa magsusumigaw, totoo at tapat siya. Buhay ba ang Ama? Kapag ikaw ay naglingkod, huwag mo suriin kung ano makukuha mo. Huwag mong hanapin kung ano ibibigay sa'yo, kundi ang puso mo ang ibigay mo. At habang binibigay mo ang katapatan ng puso mo, hindi mo namamalayan, hindi ka man humihingi, binibigyan ka. Ganyan ang Diyos mo, sapagkat siya'y totoo. Hindi tulad ng tao, magpakatotoo ka ng ganap sa Kanya. Pag mayroon siyang nakitang hindi gusto sa'yo, hindi ka natotoo. Mga mahal, pakatandaan ninyo, tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos. Diyos Ama na nilalahad sa buhay nyo. Alekanaya, halakama. No karamalaheya na ninikama. Na karamananinikama. Halaya karamaniya. Na karamaniya. Ganang pagkatao, di matutura ng tinuran ko. Ganang katauhan, di mahahayag ang inulat ko. Ganang nagpapakatotoo ko sa inyo at ginamit ay tao. Magliwanag ang diwa nyo, matanto niluwal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila. Alam niyo po, kung ang pagpapatibay ng kalooban ang ibibigay ng Diyos araw-araw ay kahit di ka na kumain, ano? Tama po ba? Kaya lamang po, hindi lahat ng tao ay gumugusto sa ganito eh. Sapagkat napakahalaga pa rin ang pera. Pera, 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 pera. Pera pa rin sa mundo. Mahalaga talaga yan. Kaya lang wag mong unahin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabi nga, pag marami kang diniposit, sabi ni Mother, marami kang i-withdraw. Ano? Parang baligtad ang pangyayaring gusto ng tao. Kakarampot ang kanyang diniposito, gusto niya mag-withdraw ng napakarami. Kakarampot ang pananalig mo, gusto mo ibigay lahat sa iyo ang galak. Buhay ba ang Ama? Kailangan busugin mo at punuin ng pagtitiwala ang puso mo at makikita mo ang Diyos na pinagtiwala ng puso mo ay buhay nakikinilala ang pagtanggap mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po mga mahal, mahirap magsumigaw, lalo na kung wala ka namang kabayaran. Ano? Mahirap magpatotoo kung sinungaling kang tao. Kaya ang gawin mo ang gawin. Bawat araw at segundo, Diyos mo ang ipagsigawan mo. Totoong-totoo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kahit sabihin ka pang
sinungaling. Ang Diyos mo'y tapat sa iyo. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, kahit na napakagaling ng kapwa nyo tao, kahit napakaganda niyang mangusap, kung walang kapangyarihan na papasok sa katawan ninyo, baliwala ang kagandahan ng pangungusap. Hindi mo mapapalakas ang loob ng kapwa mo. Hindi mo mapapatibay ang damdamin ng kalooban ng kapwa mo. Hinding-hindi, maliban ang Diyos mo. Kaya kayong lahat, kung may Diyos nga kayo, totoong Diyos ang tinatawagan nyo at kinikilala nyo, itong oras na ito, magpakatotoo katao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang daming patotoo, ang daming binabasa, ay eka. Nabasa ko sa Biblia yung isinilang na bulag ginamot ni Kristo, nagliwanag ang mata. Nabasa niya pala. Ba't di niya napaniwalaan? Ba't hindi niya isabuhay nang maganap din sa kanya? Si hindi bulag, kaya nakabasa. May sakit pala ang bulsa. Mga mahal, kung minsan kaya nabubulag sa katotohanan ng tao sa sakit sa bulsa. Sapagkat sa pagmimithing malam na ng punong-puno ang bulsa. Subalit pakatandaan ninyo, kung magigising ka lamang sa katotohanan kahit ang bulsa mo'y butas, tatahiin ng Diyos yan at sisidlan niya. Buhay ba ang Ama? Upang mapatotohanan niya sa iyo na ikaw, anak ko'y nabuhay sa mundo na walang nakabatid kahit na sino, at pinasisibol ko ang damo sa parang na walang nagtanim kundi ako. Ikaw kayang tapat sa akin ay pababayaan ko? Mga mahal, ang gusto ng tao makamta ng hinihiling niya, kulang naman siya sa paniniwala at pagtitiwala. Ang gusto na'y bumulaga na lang sa kanyang mukha at kumintal sa kanyang balat kung ano ang kanyang tinanggap. Mali. Kailangan gawin mong tanggapin ng totoo at pakikita niyang totoo nga siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuran, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ano pa ang nagbibigay kasalanan sa tao? Pag nagdaramdam ang puso mo, kapag nagdaramdam ka, ginugulo ka na ng isip mo. Sinisira na ng isip mo, nilalaso na ng kung ano-ano sinisilid. Halimbawa, nagdamdam ka kay Pedro. Ang isip mong masama, papasok na. Puro si Pedro ang binubulong sa'yo. Puro si Pedro, puro si Pedro, puro si Pedro. Talaga, kang yung Pedro na yan, ang guguluiti ka pa. Pero saan ka? Wala namang ginagawa yung si Pedro na yun dahil galit ka lang. Nilalaso ng isip mo. Ganyan, mga mahal ko. Kaya kung ikaw ay totoo at bukas ang diwa mo, hindi mo tatanggapin yun. Upang hindi masaktan ang puso mo. Kaya lamang maraming tao umaayon sa mundong ito. Kung ano nakikita ang galit sa kapwa niya, makikigalit din siya. O tao, kung na kay Kristo ka, hindi ka ganito. Sapagkat ang gagawin mo, huwag kang aayon kahit sinong galit na kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, kung lahat lamang ay magiging maliwalas ang pag-iisip at mapag-unawa, magiging bukas diwa, matatanggap nyo, ikaw din pala, magagawa mong magbago. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya
manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, buhayaw mo. Lumusot. Buhay nga po ba ang Diyos? Aayon pa po ba kayo sa ugali ng mundo? Sasang-ayon ka pa ba sa gawa ng mundo? Umayon ka sa gawa ng Kristo at gawa ng Ama sa buhay mong mabuti at bubuti ka tao. Buhay ba ang Ama? Mayroon pang ugali ang tao. Paano kung magbabago't maniniwala doon? Kung yung kang mga anak niya, yung mga asawa niya, yung parang mga asawa, ilan ba asawa nila? Ano? Hindi ka nagbabago, hindi ka sumusunod. Aba, kung yun ang titingnan mo, at hindi ang kapwa mong nagbago, kailan may di ka magbabago? Ang gawin mo, kung may mali ang kapwa mo at gusto mong magbago, ang sarili mo, baguhin mo. Buhay po ba ang Diyos? Kung lahat ng tao'y gayon ang katwiran, ba't ako susunod doon, hindi naman nagbabago sila. Wala nang magbabago, sapagkat walang taong totoo. Buhay po ba ang Diyos? Huwag po kayong magagalit, diretsuhan kong sasabihin, walang taong totoo. Kaya lang may totoong tao, takot sa Diyos na totoo. Subalit kapag pagkatao ang umiral sa tao, walang totoo. Ibig sabihin, kaya lang nagiging totoo siya, may takot siya sa Diyos niya. Kaya kung lahat ng tao may takot sa Diyos, Ama, magbabago. Sige po. Itaas nyo nga ang kamay nyo kung may totoong tao. Pag may nagsabing totoo siya, sasabihin ko sa inyo, sinungaling siya. Bakit? Ang taong totoo at nagpakatotoo, ang Diyos ang kinatakutan niya. At kaya siya nagbago, tinanggap niya ang Diyos niya. Subalit kung ganang siya, hindi siya totoo. Sapagkat walang taong totoo. Lahat ng tao'y nagsimula sa orihinal na kasalanan kay Eva, kaya walang totoo. Buhay ba, Ama? Sa makatwid, kaya lang may taong totoo, nagpakatotoo, nakadama sa totoo, kumilala sa totoo, tinanggapan totoo, nagbago. Buhay ba, Ama? Ibig sabihin, kaya rin palang magbago ang masamang tao. Tama ba ga? Kaya kung ang tao ay tititig sa kapwa-tao niya, at kung anong ginagawa ay halimbawa pa niya, ay walang taong magbabago. Kaya lahat ng tao
dapat tumitig sa halimbawa ng Kristo. Dapat ang tao tumanaw sa mabuting gawa ng Ama. Dapat ang tao tanggapin kung sino ang Diyos niya upang mapakilalang totoong tao siya. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang nagbabago at nagsusumakit magbago nang dahil tinanggap niya ang totoong Diyos Ama niya. Doon, patutunayan at pakikita ng Diyos Ama mo na buhay siya sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Pinabatid po ng Espiritu. Kaya may taong mabuti mula bata pa siya. May takot siya sa Diyos. Subalit, ang taong hindi natatakot sa Panginoon, kailanman ay di siya magiging mabuting tao. Kaya kapag may naging mabuting tao, at talagang napakabuti ng ginagawa niya, at hindi pa kunwari para lamang siya sumikat o kaya may ginagawa siya para matanyag, malantad, maganon, at totoo siya, alam niyo po, naghahari Diyos sa Kanya. Kaya pasalamatan niyo ang Diyos sa Kanyang pagkatao, sapagkat napagharian siya. At kayo man pala, ikaw, ako, at kayong lahat, pwede palang mapagharian ng Diyos ng liwanag. Kapag tinanggap mo ang Diyos na matapat. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Kaya, nakita mo ba si Juan, si Pedro, si Juana? Mabait sila. Nasa kanyang Diyos. Nakita mo ba si Petra, si Juana, si Petro? Masama siya. Nasa kanya si Demon. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, huwag kayong magalit sa Kanya. Ipanalangin niyo siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano po ang sabi? Kapag nakikita mong hindi maganda ang gawa ng kapwa mo, ipanalangin mo siya. Ikaw na mabuti ang damdamin. Sapagkat slow motion. Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya. Alam niyo po, kapag sa sarili mo, doon ka lang nagsumigaw, nangaral ka araw-araw, pinakakasigaw mo pa, pag di ka na malat, talaga na lang O, sige po. Hinahamon ko po kayo. Ibigay niyo yung lakas ng boses ninyo araw-araw kung ganang kayo lamang. Tingnan nyo kung makabot kayo na isang linggo, hindi kayo mamalat. Sige nga po. Sige nga. Gayahin nyo nga po yung, pag hindi isang linggo, sabi mo, nakati na yung lalamunan ko. Bakit po? Maliwanag na ang tao ay makinarya lang. Ano? May makinarya, mechanism. Na, ano man yung sobrang gamit, napupudpud din, ano? O, mayroon ba kayong deep well? Yung tinatawag na deep well, ano? Yung mga jetmatic, ano? O, pagka matagal na yun di ba may napupudpud sa kanilang mga gamit? Ilang taon na po yung gawain ito? Magte-13 na. Abay, sa palagay nyo po, kung apo kunching lang, hindi pa kaya pudpud, wala nang masasabi sa inyo, no? Pero salamat sa Ama. Mula sa unang mensahe, pakinggan ninyo kung mayroong kayong siramplakang naririnig. Ulit-ulit sa makatwid. Bago ng bago, press na press lahat ang salita ng Diyos. Kung pakikinggan nyo lang, kayo rin ay mababago. Buhay ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Makikain po tayo. Buhay po ba ang Diyos? May
nagtanong sa akin, may handa po ba kayo hapo? Naku, alam mo ka ako, pag naghanda ka ako ng mga 10 kilo, at sabi ko, yung imbitahin ko, pabubulungan ko, sasabihin ko, dito po kayo mananghali. Naku, hindi ka ako totoo sa Diyos. Ngayon ka ako, kapag may pera na ako, kung bibigyan ako pera ng Diyos, baka ka ako maganda na ako kasi lahat hoy, pasok kayo doon, kumain kayo. Pagka ngayon maghanda ka ako, sasabihin ko, ano? Doon pa lang nagsinungaling na ako Kaya patawad po. Nang hindi ako ganito, naghahanda ako. Ngayon hindi ko kayang pakainin kayong lahat pasyente po kayo lahat ng Diyos. Tagasunod po kayo lahat ng Diyos. Pagkatapos yung hindi pa malawak ang pangunawa, ba't katagal mo lumabas? Pinakain ako na nga po. Daya pala yung apo ko dyan. Buhay ba ang Diyos? Aba, nagtatangi pala Eka. Bakit Eka pinakain nako? Ikaw hindi. Nako, nanulsul pa yung isa. Siguro Eka, special ka, no? Baka may regalo ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kaya, para po walang usapin, at wala namang ibubuga talaga, kumain na lang kayo na salita ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila. Hindi po ba? Sigurado po, kompletos ricados yan. Walang kulang, may minatamis pa. Aba, may leche plan na, may salad pa. Ano bang masasabi nyo niyan? Di busog na po kayo niyan. Paglabas nyo, pag ginutom kayo, pamunta kayo doon sa may handa. Sabihin nyo, pinapunta ako na po. Buhay po ba ang Diyos? Baya ka, ano ka apo-apo kutsing? Ano ka pakilap ko sa inyo? Hindi kita kilala. Aba, ipikit mo mata mo. Sabi mo na lang, kamag-anak mo ako. Buhay ba ang Diyos? Huwag nyo pong gagawin yan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Kaya, ano po ibig sabihin ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Sa makatwid, kung kayo'y nabusog sa pagkain niya, sigurado pati bulsa mo bubusugin. Buhay ba ang Diyos? Maniwala po kayo sa imposibleng magaganap para maganap sa buhay niyo yaon. Alam niyo po, kung hindi nagaganap sa buhay namin yan, hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil nagaganap sa buhay ko, pinatutotoo ko. Pag hindi pa ako nagpatotoo, kasalanan ko. Kaya magalit ka man sa akin, sinungaling ako sa palagay mo, basta sa Diyos, totoo ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo naman po Paano kang makapaglilingkod bukas kung sabi mo, halimbawa, paano kang makapaglilingkod sa ganitong paglilingkod, bukas maglilingkod ka, sabi mo, may pagganyan ka pa. Bakit? Di ka makatulog dahil wala kang pera bukas. Ha? Dahil lang Diyos kung pinaglilingkuran ay buhay, paghiga ko, bahala siya bukas ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako. At maliwanag na totoong totoo. Talagang bahala siya. Dahil pinabahala mo sa Kanya ang buhay mo. Pinaglingkuran mo siya, tumupad ka sa Kanya, nagpakatotoo ka sa Kanya, at ang kapwa mo, pinakipagtotohanan mo. Kung sinungaling ka, sino magpapakatotoo sa'yo? Meron ba? Sinungaling ka din, kapwa mo sinungaling din sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, pakatandaan nyo, pag totoo ka sa kapwa mo, may sinungaling man sa'yo, siya nang nagkasala, hindi ikaw. Kaya kung sinungaling man siya at ikaw ay nagpapakatotoo, ituloy mo. Ngayon kung sinungaling ka, magbago ka. Bow. Buhay po ba ang Diyos? Minom po muna tayo. Apo kunching, nauhaw ka na. Alam niyo po, ilang taon na po kaya si Kristo sa palagay niyo? Ilang taon na yung mundo? Ano na po ngayon? 2000 ano na? Nako, purihin ka Ama, 2014 na.
Ang tanong, 2014 na nagpapakilala ang Diyos. Mula sa unang taon, pinakilala na niya kung ang kanyang kadakilaan. Nakikilala na kaya noon? Kung hindi pa noon, dapat ngayon makilala na. Sapagkat, noon malabo pa yung pag-iisip ng mga tao. Ngayon ultimong 2 taon, marunong nang mag-computer. Sa makatwid, napakabilis umunawa ngayon ng tao. Noon pag sinabing manusuka ka sa bukid, manunuso lang. Pag sinabing gumapas ka gagapas lang. Ngayon, pag sinabi mong, anak, mag-computer ka, hindi lang yung ang sisilipin niya doon sa pinakukuha mo. Napaikot niya na yung computer. Kung ano-anong nasilip niya na, kung ano-anong tiningnan niya, click lang siya ng click. Dapat ganyan ngayon ang buhay ng tao. Kahit matanda ka na, pag sumikapan mong unawain at mabuksan ang katotohanan na makilala mo. Sapagkat baka mahuli ka sa destinasyon ng buhay mo. Saan po ba ang destinasyon ko? Bahala ka na kung saan ka madidestino. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung pinahahalagahan mo ang buhay mo, subalit di mo pinahahalagahan ang kaluluwa mo, hindi mo totoong mahal ang buhay mo. Kaya kailangan sa pagpapahalaga mo sa buhay mo, takot kang magkasakit, takot kang mamatay, takot kang magutom, takot kang mawalan, katakutan mo rin ang kaluluwa mo kung saan hahantong. Mga mahal, yan ang tao matalino, pagpalain. Nabara. Ayaw lumabas na kayo. Parang may bilang ang pagpapala. Buhay pa ba ang Diyos? Mamahal, pagpalain kayong lahat. Ang kinina ninyo, ang pagpapala ng Diyos. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, o di po ba, pag nilayang po ninyo, Pasko na, magpapasko na, yung panahon kung minsan parang tag-araw, Tama po ba? Yan ang katotohanan. Hindi na kayang masuri ngayon kung tag-ulan o tag-araw. Tama po ba? Noong unang panahon, alam na alam ng mga matatanda kung tag-ulan at tag-araw, Alam na alam nilang hulaan. Pero ngayon, masisira ka sa panahon mo. Kaya dapat magbago ka na tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Noon, siguradong sigurado, inaabot ng mga daan-daan ang buhay ng tao. Yun, panigurado yun. Subalit ng pinaiksi ng Ama ang buhay, hindi na kayo makakapanghula ngayon kung anong taon ka mamamatay, kung ilang taon ka mabubuhay, sapagkat wala nang sumasampang 100 sa mga bagong sinilang, sa mga isisilang pa, at sa mga 60s na tinatawag. Meron pa ba kaya? O ikaw, palagay mo magigisandaan pa ang buhay mo? Nakakapangati ng ilong. Wow. Alam niyo po, natawa ako Mayroong idinulog. Sabi niya, naku, sana kaapo aabuti ng 100. Sabi po kasi, pag inabot ng 100, may regalo si Ninoy 100,000. Naku, mabubuhay pa lolo mo, lagpas pa sa 100 yan Purihin ang Panginoon. Ngayon, 101 na yata. Buhay pa rin. Lumakas pa. Wala yung 100,000. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Pag ang Diyos ang nangako, tumutupad. Pag ang Diyos ang nagsalita, totoo. Pag salitang tao, maraming kutsero. Magandang umaga po. Tayo na po. Magsitayo na kayo at tayo'y magsiuwi na. Buhay po ba ang Diyos? May gawain pa mamaya. Kaya